Ang kwento ng Pilipino ay kwento ng isang walang katapusang pakikipaglaban. I have proclaimed martial law. Ang kasaysayan ng ating bansa ay hinubog at binuo sa dugo at pawis ng mga taong nakipaglaban para sa kalayaan. At karangan. Demolition job by Nonito Donaire. Champion of the world, Duni Ahas Niete! Mula noon hanggang ngayon, patunay lang na nasa dugo na natin ang katapangan. Pero ang tapang ay hindi nasusukat sa angas na maghamon at kapagsuntukan. Ang tunay na tapang ng Pilipino ay nakikita sa kanyang pagsisikap. Sa kanyang katatagan. At sa muling pagbangon sa bawat pagkakatapat. Ang tunay na katapangan ay wala sa lakas ng suntok o sipa na kaya malupan. Ang tunay na katapangan ay ang kakayahang isa puso at isa isip kung para saan bakit ka patuloy na lumalaban. Dahil ang pinakamahalagang laban sa lahat ay ang laban ng buhay. Match number 9. Masasabing ang Mixed Martial Arts o MMA ay may pagkabaguhan sa paningin at panlasa ng Pilipino. Dahil pagdating sa contact sports, lamang pa rin sa puso at isip ng Pinoy ang boxing. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting lumikha ng ingay sa Pilipinas ang community. Dahil kung martial arts lang din ang pag-uusapan, matagal nang bumibida ang Pilipinas. Sa bawat isla at rehiyon, may kanya-kanyang ipinagmamalaking uri at estilo ng pakikipaglaban ang mga Pinoy. Mga sining ng pakikipaglaban na ginamit palaban sa mga tayuhan ng mga. Ang ilang bahagi nito ay sumikat pa sa ibang bansa at binansagang Filipino Martial Arts o FMA. Ngayon, dahil sa pagpasok ng MMA, may pagkakataon na magpakitang gilas ang mga mandirigmang Pinoy. At yan ay sa pamamagitan ng Universal Reality Combat Championship o URCC. So way before nagkaroon ng UFC dito sa Pilipinas, we were already doing this. So that's one of the reasons why we're not like the other promotions. Yung ibang promotions kasi nanood ng UFC yan, uy, gayahin natin. Hindi ganyan. Sa Pilipinas, hindi. Dati pa natin ginagawa yan bago ng UFC. Even before they were doing that, we were already doing it here. So, you know, I got inspiration from Jorge and Gracie, and then from there, we came up with the URCC. Our first event, we were expecting 500 people to show up. Ang nangyari is 5,000 people showed up.
And ever since, we became Asia's most exciting MMA league and we became Asia's longest running MMA promotion. Nandito tayo ngayon. Of course, definitely with our partnership with ABS-CBN, we're taking it to the next step. Pero bago pa man umakyat sa URCC ang isang fighter, kailangan muna niyang patunayan ang sarili sa amateur league. At dito papasok ang Academy Fighting Championship o AFC. Ang Academy Fighting Championship for the past 6 years has been the proving ground or grassroots program para sa mga aspiring MMA fighters. Napakahalaga ng amateur circuit ng MMA, no? Kasi bukod sa dito tayo kumukuha ng mga fighters na papalit sa mga professional fighters natin, yung mga nakukuha natin sa amateur circuit kasi ito yung mga handa na, ito yung mga hinog na fighters na meron ng experience sa laban. Kung gusto mong maging professional MMA fighter someday, you fight sa AFC. At ngayon, makikilala na ang mga bagong Pinoy fighters. 16 na mandirigma na magpapakita ng gilas at tapang. Para sa pagkakataong maging susunod na Pinoy MMA superstar. Sa pagsisimula ng kanilang laban tungo sa tagumpay, makikilala nila ang mga taong nagsimula ng lahat. Welcome, fighters. My name is Alvin Aguilar. I'm the president and founder of the URCC. I'm also Southeast Asia's first Jiu-Jitsu black belt. The URCC is the Philippines' first and foremost mixed martial arts promotion. It's also the #1 and most exciting MMA league in Asia. Welcome, fighters. Ako naman si Ron Catunaw. I'm the founder of the Academy Fighting Championship, the country's premier amateur MMA promotion. Isa ako sa mga kasama nyo sa laban nyo dito. Kaya inaasahan ko na ibubuhos nyo ang lahat dahil dito, matira ang matibay. Bakbaka na! Susunod sa Fight Farm, kilalanin pa natin ang mga matatapang na fighters. Lumalaban ako para sa pamilya ko, sa mama ko, tsaka sa sarili ko, sa mga kaibigan ko. Gusto ko rin maging magsilbing inspirasyon sa lahat ng kabataan. Nakaharap na ng ating 16 aspiring fighters sina Alvin Aguilar, founder ng Universal Reality Combat Championship o URCC, at si Ron Catunaw, founder ng Academy Fighting Championship o AFC. Lahat ng 16 fighters natin ngayon sa Fight Farm, they are all in the one weight division, which is a flyweight division. Nasa 125 pounds silang lahat. Medyo nag-focus tayo ngayon dito dahil dito tayo maraming fighters na malalakas sa Pilipinas. Ito yung ideal weight natin eh. Itong 16 fighters natin, nanggaling to sa iba-ibang region ng ating bansa. Itong 16 fighters natin sa Fight Farm, dumaan sila sa tryouts natin. Hindi madali yung pinagdaanan nila. Ako si Jason Oranda from Mindanao, Talakag, Bukidnon. Buhay probinsya is mahirap. Lalo na pag maliit yung kita mo. Gusto ko sana talaga mag-aral. Gusto ko ipagpatuloy yung pag-aaral ko kaso sacrifice. Kailangan ko mag-sacrifice sa sarili ko para sa ikabubuti ng mga kapatid ko. Ngayon. Ang trabaho ko po ngayon, nagtuturo pa ako sa gym. At the same time, nagtuturo, lumalaban, gano'n. Pero baguhan pa lang ako sa mixed martial arts. Nagsimula din ako sa martial arts na kung tawagin ay itong Ilmudo. Isa siyang Korean martial arts. Magkasama kami ni Brian Salando. Then, yun,
Kasi yung martial arts yan, parang unified martial arts din siya. Kasi ako, grab lang, opportunity lang yan. Yun, kaya naisipan ko rin sumali kasi gusto ko ipakita yung talent ko, masubok yung sarili ko. Mapapangako ko sa mga manonood, sana subaybayan nyo ito kasi ibibigay ko yung best, yung pinagtitrainingan ko, saka yung buong lakas ko na ipakita ko sa inyo na tatalunan ko yung kalaban ko yun. Ako si Edison Casiela, 32 years old. Lumaki ako sa Bacoor, Cavite. Yung airpot ko, meron talaga siyang gym na sarili. Doon na kami lumaki, doon niya kami pinag-aral, simula pa ng pagkabata. So since bata, tinuruan niya na kami ng Taekwondo, Aikido. Yung Philippine Aero, doon ako lumaki. Family business namin, doon ako nagsimula. So, gusto ko hanggang ngayon, dadalhin ko siya dahil balang araw ibabalik ko siya. Ako ko sarili ko na dadalhin ko pa rin yung Philippine Aero, lalo na yung mga estudyante namin dati na umaasa pa rin na bumalik. Lalo ako napupush na magpursige na maibalik yung gym namin. Sumali ako dito sa Fight Farm Series para maibalik yung gym namin at makilala ang gym namin. Nagsimula ako mag-MMA 2009. Galing po akong probinsya. Nung pumunta ako dito, may pinsan kasi ako na ganun, mahilig sa mga MMA. Niyaya niya ako, ganun. Yun, sinubukan ko po. Mga natutunan ko sa MMA, yung pagiging marespeto, maging pakumbaba, tsaka control yung mga kung anong init ng ulo. Gusto ko magiging isa sa mga fighter ng URCC kasi gusto ko makilala din, tsaka gusto kong ilagay din ng pangalan ko kahit sa itong sports. Nakita ko na may potential naman ako. Ako nga pala si Jess Tony Lim. Ang course ko ngayon, nutritionist, Fatima po. Stop ako ngayon, gusto ko mag-focus sa MMA. Lang talaga, isa lang. Pag pinagsabay ko, feeling ko babagsak ako sa pareho. Sa lahat ng ginawa ko, MMA pinaka-nagustuhan ko sa buhay ko. Sayahan ako sa training. Gusto ko to sa mga girlfriend, mga ganun. Pumasok ko na MMA dahil gusto kong makatapat mga the best. Para maging the best, you have to beat the best. Pangalan ko po ay Donald A. Adam, 18 years old. Kami po ay 6 na magkakapatid. 3 lalaki, 3 babae po. Pangatlo po ako sa magkakapatid. Nag-aaral po ako sa Perpetual po, Binyan. BSAMT po, Aeronautics pa. Ambisyon ko po, pag natapos ko po, magtrabaho po para makatulong. Tsaka gusto ko rin po maging piloto. Napasok po ako sa MMA simula po noong 14 years old. Ang idea ko lang po, self-defense po. Pumasok po ako ng Yaoyan Pavilion sa San Pedro po, sa Raisa Gym. Nakita ko po itong Fight Farm, amateur naman po. Kaya pumasok po ako. Lumalaban ako para maging magaling, para may history naman ako sa sarili ko, may kwento po, ganun. Ako si Andy Ligaw, 33 years old. Pumapasok ako bilang isang mekaniko sa isang talyer dyan sa BF. Single ako ngayon, walang asawa. So, hanggang na may namit akong isang kaibigan na nag-training din ng Muay Thai, yun yung nag-aya sa akin na mag-training, kaya naano ko sa Muay Thai. Siyempre, lahat naman ng fighter, ina-ambisyon na maging professional balang araw. Ganon din ako, kaya sumali ako sa AFC, kasi ito yung nakita kong stepping stone ko para maging professional fighter balang araw. Lumalaban ako para sa pangarap kong maging isang professional fighter balang araw. Alam ko naman kahit medyo underdog ako sa lahat ng fighters, kaya kong makipagsabayan. Wala pa nga akong 2 taon, parang 1.5 year pa lang ako. Pero ganun pa man, gagawin ko yung best ko para mabigyan ng laban yung kung sino man makakalaban ko. Ako nga po pala si Johnny Merto, 19 years old. Lumaki ako dito sa Bacoor, Cavite.
tumigil na po ako sa pag-aaral. Simula po nung nag-start na ako ng MMA. Opo, kasi mahilig po talaga ako sa boxing, sa kahit na anong martial arts. Kada taon kasi doon sa amin sa probinsya, merong boxing na ginaganap, palaro. Tapos naisipan ko sumali kahit 50 pesos lang yung premyo. Pag natalo, pag nanalo, 150 yata. Tapos may kasama pang trophy or medal. Lumalaban ako para sa pamilya ko, sa mama ko, tsaka sa sarili ko, sa mga kaibigan ko. Gusto ko rin magsilbing inspirasyon sa lahat ng kabataan na mga nagnanais na maging kahit practitioner lang kung paano depensahan yung sarili. Ako si JR Castillo, 28 years old, Hitman MMA from Quezon City. Graphic artist ako eh. Ipinta ako, may banda rin ako. Naglaro na ako sa TXC Laban. Kalaban ko, nakalaro na ako ng 2 lakay. 2 years old pa lang ako natusok ko yung mata ko. Nung bata pa lang ako, yung pajama ko butas. Then may mga sinulid, yung mga tastas, may mga pinuputol ko siya isa-isa. Nakita ko yung brilata. Pag ano mo, tumama, pub. Kaya, ayun. Problema kasi yun dahil sa mata ko. Dahil sabi ng doktor, nag-care sila para sa akin. Pwede kasi may disgrasya sa mata ko. So ituloy. Kung ano mamayari, walang problema. So, maging number 1. Number 1 din sa Pilipinas. Sa buong mundo. Expect nyo na hindi nyo malalaman yung kung anong gagawin ko. Unexpected ako na tao. Sa pagbabalik ng Fight Farm, kilalanin ng 8 pang mandirigmang nangangarap makilala sa mundo ng MMA. Sa mga kalabang ko guys, the fight is going to be a one-sided pounding where I am the one who is swinging and it's going to be Joe Vincenzo all day long. Ang Fight Farm ang magiging breeding ground ng next Pinoy MMA superstar sa bansa natin. Dahil dito, talagang yung pagdadaanan nila, solid na laban, lahat ng mga katapat nila, ibubuhos ang lahat para lang mag-stay sa Fight Farm. So I'm sure na kung sino matitira dito will be one of the next superstar natin sa MMA. For every fighter na siguro na merong mga pinagdaanang mga mahihirap o maraming away bago sila naging fighter sa ring. So same goes sa akin, pareho rin. Kasi it's been 8 years bago ako napunta ng mixed martial arts. Martial arts changes me sobra, as in. So hindi ko na siya naiwanan. Naging instructor na ako, naging fighter na ako dito. Kasi alam ko, dito ako dapat. Yung parang sabi ko, kailangan kong pumasok dito. Kasi alam ko sa loob ko na gusto ko yung ginagawa ng coach ko. Na una ko nakita si Maxel yung nailib ako sa kanya. And then I decided na to take martial arts as my lifetime career. Ako po si Arjo Oliveros, 22 years old from Ormoc City, Leyte. Pumasok po ako ng boxing para po ng scholar po. Kahit anong pinasukan kong trabaho, bumabalik-balik pa rin po ako rito sa mixed martial arts po. Parang gusto mong lumaban, parang masaya po ako rito po sa mixed martial arts. First time kong nag-ensayo po, medyo malambot daw po ako. Yun, tapos nag-isip sila sa EJ kung ano daw yung nickname ko po. Yun, nila po yung Becky Boxer daw po. Kasi may galaw daw po ako noon. Lumalaban po ako para sa aking mga magulang at saka sa aking sarili po. Yung pangarap po ay magiging champion 1D po kasi po gusto ko rin po kasi makilala hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Ako si George Catalan, 19 years old, nakatira sa
Daladap Esperanza Sultan Kudarat. Niyaya ko ng kuya ko na mag-training ako ng MMA para makatulong ako sa aking parents, mga kapatid ko. Gusto ko kasing maging isang magaling na MMA. Dito, kahit anong gamitin mo, pwede. Pwedeng siyang sakalin, sipain. Walang bawal. Nagpunta ako sa Manila para mag-training ng MMA para sumikat. Ako nga po pala si Brian Salando, 20 years old. Galing po ako sa Talakag, Bukidnon. Hindi po madali yung buhay ko po doon sa Bukidnon. Parang namuhay din kami ng parang mahirap talaga. Tapos nag-aral po ako doon ng grade 5. Pinagpatuloy ko po yung pag-aaral ko doon hanggang mag-high school po ako. Dahil din po sa martial arts ko po na tawag po ay Tong El Mudo po, Unified Martial Arts. Ayun. And more on striking po talaga ako. Bali, naging lifestyle ko na po yung martial arts. And then ito talaga yung hilig ko. Ako si Jomar Manlangit, 20 years old. Nakatira ako sa Buting, Pasig City. First, nag-start ako ng 6 years old kay Kina CJ. Cousin ko yung champion ngayon yung URCC. Tapos, dumating ako ng 12, 13, 14. Nag-training ako ng Muay Thai, solid na Muay Thai. And then, 2014, doon ako pinalad na pinasok ako. Bawat manalo ng gold, kukunin ng Philippine team. So, pinalad ako. Isa ako sa pinalad na kinuha ng Philippine team hanggang sa 2015. Gusto ko naman maranasan sa sarili ko maging champion. Gusto ko manalo dito sa Fight Farm Series kahit marami sila, kahit magagaling sila. Gusto ko ipakita sa kanila sa lahat sila na magaling ako at mananalo ako. At paghahandaan ko sila kahit sino pa yung katapat ko sa kanilang lahat. Yun. Ako po si Norman Agcopra, 25 years old. Ako po yung nagagaling sa Bohol Province. Kaya ako nandito para may taguyod yung pamilya ko, may matustusan ko yung mga pangangailangan ng kapatid ko. Medyo marami-rami na rin ang laban ko sa amateur boxing. Kaya nag-decide ako na pumunta rito. Dinala ko sa kapatid ko. Kasi kapatid ko, nagtuturo din siya ng boxing sa Ilorde. Huwag ka lang puro striking. Kailangan mo rin i-apply yung sipa, grappling, jiu-jitsu, submission. Kasi pag wala kang ganun, wala kang ground, puro striking ka lang, bali, mangangapa ka sa pagdating ng laban. Kaya gusto kong sumali dito kasi para makilala talaga ako ng... Ako ba si Pipito Masangkay Jr., galing sa Davao City. Tingin ako ng TV. Tapos tinitingnan ko ang idol kasi doon si Anderson Silva. Sa sa ABS-CBN Sports and Action. Mas priority yung striking sa akin at yung sa grappling parang lang ko niyan, depensa lang. Ang nickname ko sa URCC is DU30. Yung DU30, dalang-dala ko ang pangalan nating Pangulo. Kasi kahit simple tayong tao, walang imposible. Tapang, andyan na yun sa tao. Nasa iyo yun kung paano mo i-control. Ang importante, may puso ka. Although matapang ka sa mga tao lang na karapat-dapat mong bigyan ng tapang. Ako si Joe Vincenzo, 22 years of age. I'm from Tough Guys, Philippines. And ako lang naman yung magiging next na champion sa Fight Farm Series. Paano nagsimula is accidentally lang naman to. Kaya lang naman ako nag-aaral ng martial arts is para protektahan yung mga naaapi. Nandito ako para lang manalo. Hindi naman dahil para sa pera, is para dumurog ng mga kalaban. Pakita ko lang sila kung ano yung dapat nila makita.
It's not about the fame, it's not about the money. It's about how I'm going to teach them a lesson. And I believe in this series, we are 16 here, but you could expect less for the 15 others and more from Joe Vincenzo. Sa lahat ng mga kalabang ko guys, the fight is going to be a one-sided pounding, where I am the one who is swinging, and it's going to be Joe Vincenzo all day long. And sa mga kalabang ko, ina-expect nyo na iti-take down ko kayo. Hindi, it's going to be a striking match. Bakbaka na. Susunod sa Fight Farm, magkakaalaman na sino ang magkakasagupaan sa darating na elimination match. Maikling panahon pala magkakasama ang mga fighters. Nang sabihin sa kanila ni Coach Ron na kailangan na nila mag-draw lots para sa kanilang matchup. Okay guys, this time bubunot kayo para malaman nyo kung sino makakalaban nyo sa elimination round. Okay? Okay, just Tony. Jomar. Edison. Okay, Donald. Yan. Ngayon nagkaalaman na kung sino ang magtatapatan sa elimination round. Nagsimula na rin ang matinding angasan ng mga fighters. Sa susunod na linggo, magkikita sa loob ng ring ang 4 na fighters. Sino ang aabante sa quarterfinal? At sinong maagang magtatapos ang pangarap? Abangan ang bakbakan dito lang sa first amateur MMA reality competition ng TV. Ito ang Fight Farm!